Magandang araw muli po mga kaibigan. Maroon po tayong isang katanungan mula sa ating viewers. Ang tanong niya, pwede po ba niya, sabi niya, na hindi gagamitin ang apelido ng kanyang boyfriend kung sakaling sila ay mag-asawa na? Magandang katanungan po yan mga kaibigan. Atin po sasagutin sa video ito. Subalit, tulad ng madalas kong sinasabi, bibigyan natin ng kasagutan yan just for educational purposes only at hindi po maituring na isang legal services. Now, taliwas sa ating kinagisnan, ang paggamit ng isang babaeng may asawa sa apelido ng kanyang asawang lalaki ay hindi sa pilitan, hindi isang obligasyon, subalit ito ay isang option lamang. Under Article 370 of the New Civil Code of the Philippines, ang isang babaeng may asawa ay binibigyan ng option para gumamit ng surname na kanyang gugustuhin. Ang first option ay pwede niyang gamitin ang kanyang apelido sa pagkadalaga plus apelido ng kanyang naging asawa. Halimbawa, ang kanyang buong pangalan sa pagkadalaga ay Ana Barrera at ang apelido naman ng kanyang naging asawa ay Campos. Pwede niyang gamitin Ana Barrera Campos. Pangalawang option, pwede niyang gamitin ang kanyang first name plus apelido ng kanyang naging asawa. Halimbawa, Ana ang first name niya, Campos ang apelido ng asawa niya, ay pwede niyang gamitin Ana Campos. At pangatlong option, pwede niya rin gamitin ang buong pangalan ng asawa niya at lalagyan niya ng salitang Mrs. sa unahan just to indicate her marital status. Halimbawa, ang buong pangalan ng kanyang asawa ay Lorito Campos. Pwede niyang gagamitin Mrs. Lorito Santos, Mrs. identifying the fact that she is the wife of Lorito Campos. Binibigyan din ng article na ito na yung babaeng may asawa ay may karapatang gamitin o mayroong option na gamitin ang apelido ng kanyang asawang lalaki. Subalit, ito ay hindi sa pilitan, kundi ito ay option lamang. Meron tayong jurisprudence in connection sa ating topic. At yung case na ito was decided in March 5 of 2010. Ayon sa kasong ito ay tungkol sa isang babaeng may asawa na gustong mag-apply ng passport. At ang gusto niyang gamitin ang kanyang apelido nung siya ay dalaga pa. Sinabi ng Supreme Court na yung babaeng may asawa ay mayroong option na pumili kung anong surname ang gusto niyang gagamitin alinsunod sa provision ng Article 370 of the New Civil Code of the Philippines. And aside from that, sinabi ng Supreme Court, pwede niya rin gamitin ang kanyang buong maiden name nang walang pagbabago kahit siya ay kasal na sa kanyang asawa. At sinabi pa ng Supreme Court, upon marriage, a married woman does not change her name, only her civil status. Now, pupunta tayo sa Republic Act 8239, otherwise known as the Philippine Passport Act. Sinasabi dito na kapag ang babaeng may asawa ay naumpisahan ng gamitin ang apelido ng kanyang asawang lalaki sa pagkuha ng passport, ito ay ang kanyang apelido sa pagkadalaga ay hindi niya na pwedeng magagamit pa. Pwede lang mangyari
ang paggamit muli ng kanyang apelido nung siya ay dalaga pa under the following circumstances. Kung halimbawa namatay na ang kanyang asawa o mayroon ng divorce declaration at yung divorce na yan ay recognized under Philippine laws. At kung mayroon ng declaration ng nullity or annulment of their marriage. Pinagtibay sa jurisprudence nito na ang karapatan ng isang babaeng gumamit ng apelido ng kanyang asawang lalaki ay hindi isang obligasyon o hindi sa pilitan, bagkus ito ay option lamang, optional. In other words, dito sa atin sa Pilipinas, ang paggamit ng babaeng may asawa sa apelido ng kanyang asawang lalaki ay hindi isang obligasyon, kundi ito ay isang option lamang na binibigay ng batas sa kanya. Sana po naging malinaw ang lahat tungkol sa usaping ito, tungkol sa paggamit ng apelido ng asawang lalaki. Now, disclaimer po, law graduate ako, hindi ko abogado. But then, kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, kindly subscribe to my YouTube channel, like and share my videos, and don't forget to click the notification bell for more updates on my upcoming videos. Yun lang po, maraming salamat.